Dahil talagang nanakawin nila yan. Dahil gusto rin nilang mag-rescue sa mga kaanak nila o mga dependents nila. So, may mga ganyong case, hinahayaan ko na. Basta nakikita namin, ginamit. So, kung sa umaga, makikita namin, i-recover din namin dahil may mga pangalan yon. Pero kung minsan, talaga, nawawala na. Kaya, after the activities, mayroon kami mga losses na mga equipment. Usually, mga life vision, lubid, flashlight, at saka yung salbabida. Yung ng gulong. Na interior ng gulong. Hoping next time, dapat ang mga unit sa isang area, dapat prepare talaga doon sa mga basic equipments. Yung mga equipments na yun, sana madagdagan, lalo na equipments namin dito sa 4ID, sana madagdagan kami ng rubber boat. Okay na sa amin yung mayroon kaming dalawang speedboat na may makina, laking tulong yon. Pwede namin i-split yon into 2 groups. Then, madagdagan lang kami sa isang grupo, 3 rubber boat. Laking tulong yun talaga. I-split namin yon. Then, wag lang malayuan ang distansya, na magkita-kitaan. Once mag-move, mag-body-body rin pag-move, sabay-sabay. At bago mag-move, dapat i-account mo na yung number of personnel. Kasi dahil sa pagmamadali natin, nalimutan natin, may naiiwan na pala. So, dapat pibilangin talaga yung mga tao. Lalo na yung may mga volunteers. In my case, mayroon ako mga nagbo-volunteer na mga striker, yung tinatawag na striker. Sila yung mga long distance, mga relatives ko na medyo malayo na sila mismo nakiusap na tutulong. At hinayaan ko sila tutulong dahil alam ko magagaling lumango yun. Mga lumaki doon sa dagat. Kaya sila talaga ang nagbo-volunteer na doon sa area na medyo mahirap. Ang masaklap lang ay hindi ako makapag-desisyon kung mag-volunteer sila dahil baka madisgrasya. Pero without my approval, gumagawa na sila ng solusyon na makatulong. So, nagpapasalamat ako sa kanila. At saka yung mga kapgo. Sa my unit, mayroon ako mga kapgo na nadiis sa akin. Itong mga tao na ito, maliliit ang katawan, pero matibay. Hindi sila basta tatabla ng lamig dahil sanay sila sa bundok. Itong mga tao na ito talaga din ang hindi umaayaw na tutulong sa mga ganong sakuna. Sila yung talagang nagbubuhat sa mga patay pagdating sa mga bandang alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sila yung walang kagatol-gatol na umahawak ng mga patay, mga bata at matanda. At saka yung mga babaho na mga patay. Ito rin yung nire-request ko during retrieval. Dapat mayroon ding yung mask na hindi mo malanghap yung amoy, yung mabahong amoy tao. Talagang mabaho. Yung ginamit lang namin is yung medical mask at saka yung dust mask. Pero maamoy mo pa rin yung amoy ng tao. At minsan, kung more than 48 hours na, kung hawakan mo, wala kang gloves, tatalsik yung tubig na galing sa tao. Pero walang magawa yung mga sundalo natin dahil yun ang namin dapat ma-recover namin. So kamay-kamay na. The following day, mayroon pong nagbibigay sa amin ng mga gloves, donation ng gloves. Pero yung mga mask pa rin, ganun pa rin. So sana mabigyan kami ng parang gas mask na yung amoy sa labas, hindi mo maamoy. At saka yung gloves na 8 or 12 inches yung haba, ay hindi naman makapa yung rubber gloves dito para hindi mo ma-feel yung
yung kamay mo kasi babaon doon sa hanggang sa buto eh. So minsan kung mga 3 araw, 4 araw na magtanggalan na yung ulo, matanggalan na yung kamay. So para maakap yung saan yung sintro ng katawan niya para hindi maglaglagan yung kamay at saka ulo. So kailangan talaga akapin. Then ilagay ka agad doon sa yung cadaver bag para pag doon sa area hindi na masyado mga ngamoy. Dapat mayroon din kaming pag after the operation yung kahit sa pangtanggal sa baho ng mga kuwan dahil kahit sa bahay maamoy-amoy pa yung kamay, hindi basta matanggal. Hindi ko alam kung anong pagpatanggal noon para yung iba hindi magkimi-kimi na tutulong dahil mayroon kaming sa amoy. Yun lang po ang mga request ko. Maraming salamat po. Sir, yung halimbawa sa distribution ng relief, sir, paano kayo makipag-coordinate sa mga NGO, sir, o sa parang... Sa relief? Yes, sir. Actually, sa relief, sa amin kasi, yung specific mission namin is, rescue and retrieval. Yung namin. Sa relief naman, mayroon naman naka-in-charge dyan. Actually, hindi pa namin na-explain yung relief ng mga relief. Kasi, after the rescue, retrieval kami. Then, after the retrieval, marami na medyo kunti lang na iwan, maraming mga volunteers doon, sila na nagre-retrieve. Kami, nagsiship kami doon, dahil engineer units kami, nagsiship kami doon sa pagtutulong doon sa mga evacuation centers. Tumutulong kami pag-ayos ng mga palikuran, pagpadala ng tubig, at saka yung mga temporary shelter nila, yung mga kubo-kubo. Yun ang doon kami nakatuka sa mga activities doon sa pag-stack ng disaster na Sindong. Sir, parang words na rin doon sa mga officer nila hindi pa nakaranas ng mag-lead ng rescue team, sir. Anong masasabi ko sa sir? Dapat, ang nakikita ko, dapat buo ang loob. Huwag mag-isip ng, dapat ang isipin is matulungan yung tao. Dapat dapat mayroong katiwala sa tao mo, kahit laser lang yung kulang-kulang equipment mo. Positive lang tayo. Kasi pag positive ka, sigurado ako na positive din yung result. Ang kailangan lang talaga na alam mo yung mga movement ng mga tao mo kasi parang anak mo yan eh. Baka magkawalaan at mamaya di mo na makita. Kaya kailangan talaga tutok ka doon, focus ka doon sa activities at dapat makikita mo sila during na kinikandak yung pag-rescue. Huwag mong hayaan na mapabayaan mo sila kasi split of seconds mawawala yan dahil sa lakas. Minsan may yung tubig na yan may umiikot-ikot at although nakatali yan, pero once lubog sa ilalim at mga ilang minuto, sigurado ako bugbog yan, patayan. So sana kailangan namin ng ilaw. Kailangan talaga yung ilaw. In the absence of ilaw, dapat mayroon silang individual na flashlight at saka dito sa ulo. Although kahit matanggal yun, mayroon siyang yung flashlight niya kahit hindi niya mahawakan yun, nag-iilaw yun. Ibig sabihin, kung ganon siya yung wala nang mahawak, ay may lubid yun. So, dapat sign na yun na i-rescue mo na siya. Dahil hindi mo na nakita. So, yun lang masasabi ko na dapat nakatuto ka talaga. Hindi ka ma-distract. Kaya yung cellphone, i-off mo na yung cellphone. Ang gusto ko lang mangyari na yung radio na yung ginagamit ng command
ay dapat mayroon ding reserve na power. Kasi madaling maubos yung power noon, yun lang dapat ang communication. Walang kahit sino-sinong papasok magbigay ng instruction para hindi ma-distract yung isang opisyal. Sir, personal feelings, pag nakatulong na. Oh. Ito lang pong masasabi ko, ang laking pag nakatulong ka ng mga maraming buhay na kahit hindi mo kilala kahit kuan, ang laki, ang sarap ng pakiramdam na parang naka-accomplish ka ng yung lifetime accomplishment yun eh. Pag nakuan ka, ibang pakiramdam. Pag nakatulong ka ng tao na kahit hindi mo sila kilala eh. Hindi mo, yung feelings ng saya ay hindi mo matatanggal. Kahit kami ngayon, very proud kami, yung unit ko, very proud kami na marami kami natulungan. Lifetime na na nakatulong kami ng maraming tao. At kahit malimutan nila kami, pero kami, hindi namin sila malimutan dahil sa panahon na yon, doon kami nakaranas ng, hindi nga napil namin yung gutom, pero maramdaman mo nangihina ka. Dahil kasi di more na makatulong ka, mas makatulong ka ng isa, gusto ka tutulong ng dalawa pa o tatlo pa o maramihan. So, pag once nagawa mo yon, nagawa namin yon o nagawa ng mga rescuer, iba ang pakiramdam. Wala ka sabihin. Wala na.